we are doing this, out of passion lang talaga. Hindi po kami review center, hindi rin po kami nagpapabayad. Marami nakawit sa po yan. So we don't ask any single centavo. And we are doing this out of our passion lang talaga na makatulong. And then, kasi alam ko naman na napakamamahal ng mga review centers talaga sa Pilipinas. So, ito, kung yung may mga review center kayo inaatinan, that's very good. This is only a help and support lang para sa inyo. And then, siguro nabasa niyo na po yung guidelines, no, kung paano namin dinidili yung mga exams and other discussion. So, actually, lahat naman ng mga diniscuss namin, coming from the books, coming from the review centers, din talaga na pinanggalingan ng mga iba, um, tapos galing din yan sa mga natutunan natin sa school. So we compile those things. Kung may nasi-share man kayo sa amin, may nasi-share man kami sa inyo ng mga notes or mga ibang review materials, syempre, kayo lang nagagaling yan. Sa iba't iba rin nanggagaling mismo sa mga nag-take ng exam. Tinatanong namin sila ano yung mga lumabas sa previous exams, ano yung mga dapat nilang aralin. So yung kinukumpile namin, dapat i-discuss namin. Pinag-aaralan po namin yan and then discuss namin sa inyo, di ba? And although kayo ay fresh, yung iba kasi fresh from school, yung iba naman talaga is mga siguro ngayon pala magti-take or mga nag-retake, so okay lang yon, okay? So, kasi alam niyo naman, di ba, yung sa VLSE talaga, licensure examination, yan yung pinaka, sa broker, yan yung pinaka mas maraming nagtitake kasi compare doon sa mga REA. So, last REA, I think, siguro we have more than 60 na passers na nag-review sa amin. So, thankful din na nakapasa sila and then gano'n din sila, 'di ba, nagpapasalamat. Yun lang naman kailangan namin, thank you lang. We don't ask anything, okay? So, start. Are you ready? Paki-thumbs up kung ready na tayo sa ating discussion lang naman 'to kasi mamaya mag-e-exam kayo. Aalamin namin kung bakit kami nagpapa-exam nga pala, guys. Just because para malaman natin kung hanggang saan kayo, kung nasaan na kayong kung ready na ba kayo mag-take ng board sa April or hindi pa. So bibigyan namin kayo ng assessment. So inuunti-unti namin kayo kasi kami before mahigit 6 months babasa-basa kami. The more na marami kang binabasa, mas marami kang isasagot. I'm telling you, okay? So dapat alam niyo yung mga ganong klaseng thinking tsaka ganong klaseng behavior. Kasi ang board exam talaga is napakalawak. Hindi mo alam na, 'di ba, magugulat ka si Isko Moreno kasama sa board exam. Anong relevant ni Isko Moreno sa board exam? Now, we are going to discuss the table of specification. Sino dito ang nakabasa ng table of specification ng PRBRES? Paki-thumbs up kung ano yung mga nilalaman, diba? The Real Estate Broker Licensure Examination or the REBLE administered by the Professional Regulation Commission, yung PRC, to the Professional Regulatory Board of Real Estate Service or the PRBRES. It is a design to assess whether the reviewee or kung sino man mag-a-apply for that exam possesses the knowledge and skills and a professional competence that required of a real estate broker in our country, the Philippines, kasi doon tayo magpa-practice at yun lang yung pwede natin ibenta. So, the examination is generally divided into 3 major areas. So, alam nyo na po yung mga 3 major areas, di ba? Ano ang sabi dun sa screen? Number 1 is the fundamental or general or fundamentals. Pangalawa is the special and technical knowledge. And the number 3 is yung professional practice. 3 areas, 3 parts ng exams. And yung pinakamatindi rito kasi yung part 3. Kasi 50% of your score, di ba? Yung part 1 and part 2, 25% lang yan eh. So kailangan sa first exam pa lang ninyo, sa part 1, kailangan ma-perfect nyo na agad siya. Kailangan bumigay na agad kayo dyan ng pinakamatinding scores. Yan yung pinakang dapat yung gawin. At sa part 2, gawin nyo na yung pinaka-the best ninyo. Okay? Para yung part 3, dagdag siya. Although napakataas ng percentage ng part 3. Kasi, imaginein mo
kung halimbawa, naka-80 ka sa part 1 tapos part 2, so 80 lang yan, 50%. Tapos bigla kang nag-74 or sige 75, kasi at least maka-ano 50%, di ba, yung rules natin? Ay paano kung naka-60 ka sa part 2, tapos naka-80 ka lang sa part 1? So, i-divide ninyo lahat yun. 50% and then 50% yung 80. So, bagsak, di ba? So, kailangan sa first part pa lang at saka second part pa lang ng exam is hatawin nyo na, mag 90% na agad kayo dyan. Kasi napakadali ng part 1. Parang kahit pumikit kayo, alam nyo ang part 1. I'm telling you. Sa part 2 lang kayo medyo mga gamay kasi more on technical, more on sizes, more on mga national building code, yan, mga tipong ganyan. So, here, in the part 1, as you can see, di ba, sabi niya kasi is, the part 1 or the general fundamentals, this is a component establishes the foundational legal, ethical, and regulatory framework governing by the real estate practice. At saka yung sinasabi natin yan, it ensures that the future brokers, kayo yung mag-take ng exam, understand the property rights, the professional responsibility, and then the laws affecting the real estate transactions. So, once again, if you are going to take the exams, mas magiging challenging ito sa inyo. So, are you ready to take the challenge? So, paki-thumbs up kung ready na kayo mag-take ng challenge ngayong April. Patingin nga kung ready na kayo. Ready na ba lahat? Okay, that's good. That's very good, no? That's a affirmative, no? Na meron talagang gustong-gustong makakuha ng ng blue pin. Blue pin, 'di ba, pag real estate broker. So, kapag naman red is kasi lumalabas sa board exam niya, anong kulay daw yung broker? The blue. Anong kulay daw si Rhea? Di dapat red. Anong kulay si yung mga nakaraang chairman ng PRBRES? Di ba may mga may mga gold pa. Tapos, ano pa isa? So, purple, may ganyan. So, aalamin nyo rin yan dapat yan. And then, this topic, I mean, the fundamentals of a property ownership, this topic serves as the foundation of all real estate transactions because before a broker can sell or can lease, mortgage, appraise, or manage the property, he or she must understand first who owns the property, what are the rights that attach to the ownership, how the ownership is acquired, and what are the legal limitations that exist. So during the board examination, there are so many legal bases that you have to understand. Okay. In the board examination, the questions from this area are not merely based on memorization. Hindi lang kayo nagme-memorize. Siguro pag nakita mo anong color yung ganito, you have to memorize. But more on analytical thinking. Kasi ito yung pinakamatinding magiging bala ninyo. Kasi ngayon, ang board exam, hindi siya katulad ng mga previous talaga na more by the books na ng by the books. But this time, the board exam, para siyang mga mga tawag dito, bar exam type, situational. Yes, sir. So mga bar, natama Sir Dani, situational siya, especially sa part 3. Diyan kasi hahasaan yung inyong analytical thinking or critical analysis. Analysis yung magiging ganyan eh. So therefore, you must understand both the legal concepts and their practical application. Okay, here, in the fundamental property ownership, as you can see, di ba, mapapansin ninyo, these are the topics that are very important in the board examinations. Every real estate transaction starts with the ownership. The brokers must verify the ownership before the marketing property or many legal disputes arises from the ownership. So kailangan ninyong malaman yung ganitong klaseng scenario. And there are some questions frequently questioned in the board exams appear in a situational, just like yung sinabi sa situational and analytical form. Kaya tandaan nyo yan. Huwag kayo magbabasa lang na nabasa ko na yan. No, you have to understand. What if, halimbawa, nabasa mo ito, halimbawa si Maria, may property siya, tapos nag-asawa siya nung before 1988, bago yung family code. So anong klaseng property, anong klaseng ownership meron yun? 'Di ba? Halimbawa naman, nakapag-asawa si Pedro,
after nung maipasa yung ano. So, kailangan aalamin ninyo yung mga situation na yan. Alamin niyo yung batas. Ano o ownership ba yan? Ano yung mga batas na dapat ay nakapaloob before and after maipasa yung family code or yung Executive Order 209. So, whenever you see the questions involving the land titles, the inheritance or donation, property classification, the ownership disputes, ano ba yung mga disputes, yung mga void, valid, mga tipong ganyan, mga ano pa isa, I forgot, so I'll tell you later. So yung mga tipong ganyan, rescission or mga ganon. And ownerships, easement, the public lands, the private lands. So, yan yung mga pinaka-importante. And then, as you can see here in our screen, what are the legal basis? Sometimes kasi tinatanong din yan. So, yung mga land titles, land ownerships, classification, importante kung ano ang nakapaloob sa bawat tawag dito, classification or type of easement, alamin ninyo yan kasi importante. So, kapag lumabas ang mga ganun klaseng examinations, you have to understand. Okay? Like here, in the fundamentals, what are the coverage sa fundamentals? Di ba meron dyan tinatawag natin na yung mga concept of the properties, what are the concept of properties? So, kailangan ninyong alamin yan. It's very easy, di ba? Ginawa namin kayo ng formula for you to be able to understand ano nga ba ang nasa loob nitong major topic coverage. Ano yan? 7 lang yan. Napakabilis tandaan. Sa 7 na yan, ang bilis ninyong ma-perfect ang part 1. Okay? Bakit? Kasi under the civil code, sabay may mga civil code tayo, yung mga next, hindi kasi pwede ako yung, kasi kapag na-open ko yung PowerPoint, nawawala na, hindi ko na kasi nakikita. So ngayon kapag na-interrupt, i-minimize ko lang yung ano, yung PowerPoint, tapos saka ko makikita yung mga ano. Guys, please, pakisama lang. Okay. Okay, we have what we call the, diba, yung sa major topics covered, diba, ang number 1 natin dyan is yung mga Civil Code of the Philippines, yung Republic Act number 386. The property refers to anything susceptible to the ownership. So kung alam niyo yan, yung classification ng that includes, alam mo yung tinatawag natin ng mga APR or SRP, o yung SRP, yung severance, kumbaga parang yung real property, nagiging kailan siya nagiging personal property. So SRP ang tawag doon, or alalahanan niyo yung pangalan ni Ma'am Rima, yan yung tatanda namin Sir Danny, di ba? So yan, severance, di ba? Rima Padua kasi pangalan ni Ma'am Rima. So severance yan, so SRP. Kapag naman APR, yung mga appurtenances, yung personal property, kailan siya nagiging real property. So you need to know the real property, the immovable property like the land, buildings, the roads, improvements, attached land, yung mga personal property. Sa personal property naman, maraming definition or mga klase yan. Kasi bakit? Meron tayong tinatawag na mga methods of attachment. Yung method of attachment or yung Maria. So yung Maria kasi or method of attachment which pertains to the vehicles, furnitures, machines, equipment, kailan siya nagiging real property at kailan nagiging personal property. So alamin dapat natin yung mga ganyang bagay. We have what we call yung ownership. Ano ba yung mga ownership na yan? That includes yung mga bundles of rights, di ba? These are the collectively known as the bundle of rights, yung mga right to possess, yung mga to use, yung mga ganyan, mga dispose, to recover. So, the bundle of rights of ownership, this is one of the most tested concepts during the board examination because lagi siyang lumalabas, di ba? Yung mga, ano ba yung mga dapat tandaan dyan? Yung mga Latin words. Like yung mga right to possess, yung mga jus possidendi, jus possidendi, yung mga tipong ganyan, yung physically occupy or hold the property, ano yung examples niyan. So, yung kailangan alamin niyo yan. Yung right to use, yung mga jus utendi, or yung mga right to enjoy yung fruits, jus provendi, yung mga right to dispose, disponendi, yung mga right to recover, disponendi at saka yung mga vendicandi. So, alamin niyo yun kasi lumalabas sa board exam yung mga yan. And then we have what we call the modes of acquiring ownership. Di ba sabi dun sa screen, the codes of acquiring ownership. Mostly lumalabas to under sa mga civil code natin, 'di ba? Yung ownership, yung the acquired by occupation, by intellectual creation, 'di ba? Yung mga
yung may mga nagwawala nga na ibang tao na siya daw yung nag-create. So kung ipatunayan mo, nasaan ang mga patent mo diyan, nasaan yung mga legal patent mo, nasaan diyan yung mga ano mo, 'di ba, na-register may mga trademark ba 'yan? So yung mga tipong ganyan. Kapag tipong ikaw ang gumawa niyan, bigyan mo kami ng ano, ng patented or trademark o yan ba ay na-register mo bilang sa'yo talaga yung property na yan. So may mga intellectual creation. The ownership is also on the other real rights over the property are acquired and transmitted by the law, by donation, di ba? Yung by the state and by interstate succession. And in consequence of the certain contracts by the traditions, they may also be acquired by means of prescription. Kailangan pag-aralan nyo rin yan. Kasi during our time, yung inaaral namin yung obligation of contract, the Civil Code under 1106, naandun lahat yung klase ng, okay, Article 1106 yan na. The obligation of contract, yung mga prescription, yan, yung mga lumalabas diyan yung mga latches, yan. So kailangan yung mga occupation, donation, ano ba yung mga yan? Kailangan alamin natin kung ano yung nakapaloob diyan. Bakit may iba't ibang klase pala ng mga ownership, di ba? Yung tinatawag natin sa pag sinabi mo kasing occupation, yung sa acquisition of ownership, we have what we call just acquisition of ownership by taking the possession of things that have no owner, or yung tinatawag natin sa na-share ko yan dun sa ano sa compilation ng OREP, yung res nullius or yung mga abandoned property. So kailangan alamin natin yan. We have what we call the donations. Ano ba yung mga donation? Yung mga gratuitous transfer of ownership. So kailangan alamin nyo yan by the property, by one person, may mga donor, donee na tinatawag. So kailangan yung malaman yung ganitong klaseng mga provisions na tinatawag natin sa Civil Code. And then yung succession, meron tayong mga succession in mode of acquiring ownership by the property, yung mga rights and obligations. We have what we call the traditions. Wait lang, na-interrupt ako sa ingay nito. Joy, sorry, sino ba to? Natatawa ako sa kanila. Sige, maglilista ako ng ano, noisy. Tapos pag nakatatlong maingay na di nakalimutan yung ano, ay isa mag-list down tayo ha ng ano ng mga noisy 1 2 3. Pag tatlong lista ka na, di ka na pwede maka-attend next discussion. Di ba agad-agad ang discussion tapos i-interrupt lang ako? Tama ba 'yon? Okay. Ha? Okay lang, baka thumbs up kung okay lang kayo dyan. Naiinis ako ng ano, natatawa. Di ba? Baka mamaya eh. Oh my God. Ang kukulit. Okay. Ay guys, by the way, I love teaching. I love coaching, kaya kaya lang naiinis ako minsan nung ganito, may interruption. Okay? So, isa sa mga part ng mga acquisition of ownership, yung mga tradition, yung mga delivery, yung mga tinatawag natin ganyan, 'di ba? Pagdating sa mga sales, it is the mode by which the ownership is transferred to the delivery of a thing. So, paano malalaman 'yan, 'di ba? Meron tayong tinatawag na mga COC, consent, object, and consideration, yung mga COC tinatawag, di ba? Yung may mga contract of sales, so yung mga tinatawag na traditions or delivery. And then, yung prescription, siyempre, di ba, yung prescription, dalawa lang yung tandaan nyo sa prescription eh. Yung tinatawag natin na ordinary prescription, which is the good faith, 10 years, and then extra ordinary prescription, which is the 30 years or the bad faith. So, kailangan alamin nyo yan. Siguro pag-aralan nyo yan, di ba? And then yung isang ownership naman by law. Okay? So, naandyan din yun. We have also what we call yung mga co-ownership. Alam nyo na yung mga co-ownership, yung mga inherited properties, yung mga joint investment properties. Di ba? Halimbawa, may tanong sa board exam na yung dalawang same-sex marriage, di ba? Meron silang property. So, paano hahatiin yon? Anong property or ownership meron sila? Di ba? Since nagpakasal daw sa
May kasal ganyan na sa ibang bansa, sa US, kasi legal ang kasal doon. May property sa Pilipinas. O sa Pilipinas, wala naman tayong same-sex marriage, di ba? So, anong tawag sa ownership na yon? Di ba? Co-ownership yon. Hindi siya pa pwedeng mga conjugal property. Walang ganon. Okay? Ang may conjugal property lang, babae at lalaki na kasal. Pero pag kayo ay same-sex marriage, okay, co-ownership ang papasok dyan. Okay? So, we have what we call the easement, yung mga easement, yung mga right of way. We have the easement of lights and view. May isang question before na kaya ko nga binili yung property na yan just because maganda ang view ng ano bang view maganda diyan? Sa Tagaytay, tapos tinayuan mo ng malaking building. Ano yung isang issue before sa Luneta na tinayuan ng building na nakoveran yata yung, naging issue to parang naging malaking issue before. Yung sa Luneta, DMCI ba yun? I don't know. Oy, pakicorrect ako baka pero I'm sure DMCI siya. So parang ang nangyari kasi sa DMCI yung, parang nakoveran yata yung view ng Luneta. So kailangan alamin natin yan, yung mga easement of light and view, di ba? Anong nakapaloob dyan? Yung ano, what's the easement protects a property owner's access to natural light, to natural view, or it restricts also to a neighboring owners from a constructing in structures or the opening that violates legally prescribed distances and obstruct the light or view. So, kailangan alamin natin yan. We have what we call the drainage easement. Ano yung mga drainage easement? Kailangan natin alamin yan, di ba? It allows the natural flow of a rainwater or the installation of drainage facilities. So, kailangan nating malaman yan na nakapaloob yan dyan sa tinatawag natin ng mga easement. What are those? Yung mga easement of aqueduct, di ba? Ano yung mga easement of aqueduct? So, kailangan malaman natin yan kasi lumabas one time yan nung tinanong ko sa isang mga previous na nag-take ng board. So, easement of aqueduct, yung parang it allows the water to pass through to another person's property. So, by means of what? By means of what? Dumadaan yung mga yung mga paso ng mga waters, diba? We have what we call the pipes. We have what we call canals, mga ditches, mga dike, or mga similar structures, or the irrigation domestic use. Diba, for example, yung bahay mo, sabi ng government, we are going to expropriate your property with just compensation just because magtatayo tayo dyan ng daan o malaking daan at kanal o ganyan-ganyan, 'di ba? Ikaw nagmamaganda. Alam nyo guys, wala talagang absolute ownership ng property, okay? Ang pagkakaroon ng property sa Pilipinas, it's only a privilege. Hindi siya absolute ownership na tinatawag. Kasi privilege lang yung nagkaroon ka ng lupa ganyan. Pero subject for what? Expropriation yan, but with just compensation. So yun yung tandaan natin lagi ha. Kasi baka mamaya iba nagmamaganda na akin to, pag-aari ko na to. Okay, thank you. Meron kang lote, meron kang titulo, pag may-ari mo yan. But when the government expropriate your property, anong dapat mong gawin? Kailangan dumating ka pa sa Supreme Court, no? So, may mga ganyan. So, hindi na natin dapat pala labanan yung ganyan. So, compute na lang kung magkano just compensation. So, gano'n. Yung iba nakikipag, yung mga squatters, di ba? Yung mga napapanood ko sa TV, sa Pilipinas, dito na ako tumanda. Ganito, ganyan siya. Nagmamaganda. Dito na kami tinubuan ng kung ano ba yung tumubo sa kanila, di ba? Tapos syempre hindi naman sa iyo yun eh, 'di ba? Kahit ilang taon ka pa diyan. So meron tayong mga rights diyan na dapat natin malaman. So malalaman niyo rin yan sa mga laws na sinishare namin sa inyo. We have what we call the easement of abutment of dam. So ano yung tinatawag na easement of abutment of dam? The owner of dam imposed an easement to a neighboring properties. Yung sinabi ko kanina, 'di ba? Yung when the placement of abutments is necessary, so kailangan yan for the support ng dam operations, okay? But subject for payment of indemnity, okay? So now what do we have? Easement of drawing waters. Parang bago lang, no? What yung easement ng drawing waters? Meron pala nun. Sabi nila dun sa easement of drawing waters, this easement permits a person to pass through another's property to draw water from a source such as a well. So parang yung spring, mga well, yung mga, ano ba yung well? Ano tawag dito? Ano ba yung kuhaan ng ano?
Kung anong tubig, yung ano ba sa Tagalog ang well? Oh my God. Balon. Ano, Balon. ayun, deep well, balon. Ayun, yun yung tinatawag dati na, yung tinatawag dati easement for drawing waters. O diba, ang taray may ganun palang easement. So, yung easement, yung mga wheels, mga spring or mga river, when legally entitled to do so. So, yan yung mga dapat nating malaman anong klaseng easement. So, ilan yung easement na nabanggit ko na? Pang ano na yun, di ba? Pang anim. So, alam niyo yung mga easement. So, number 1, easement of what? Ano, nakakalista ba dito? Ayan, kulang pala yung nandyan. So, right, yung mga right of easement of light and view, easement of drainage, easement, mga drainage, easement of aqueduct, yan. So, easement of abatement of dam. So, nasa mga civil coding yan. So, puntahan nyo lang from Article 642, yan, to 639, mga tipong ganyan, mga article. So, easement of drawing water, o social by drawing water, at saka yung easement of party wall. So, ano yung mga easement of party wall? Di ba yung party wall is a common wall, fence, partition, use, di ba? For example, si Ma'am Rima, meron siyang malaking hacienda. Tapos, may mga nagtayo doon ng fence, di ba? Yung since lagi nasa abroad si Ma'am Rima, yung fence na yun, paunti-unti, umuusod ng konti. Ma'am Rima, tama ba? Umuuna mo sa ganyan, na-occupy na yung kanyang property. So, mga tipong ganon. So, that's what we call the party wall easement. Okay? So, alamin nyo yan. So, yung tinatawag naman natin na the land ownership of system, mostly matatagpuan mo itong land ownership system doon sa Commonwealth Act 141 or 141. So, kinaklasify niya rin doon kasi yung mga public lands, yung mga, ano ba yung mga public lands? Alamin nyo yan, yung mga agricultural, forest, mineral, yung mga timberland, national park. So, kailangan natin malaman yan. Especially yung sa national park. Kasi may mga method of attachment din doon na like yung mga statute, 'di ba? Na so parang nagiging real property na rin siya kasi intentionally naka-fix doon yung statute ganun. 'Di ba? So yung mga national park. So usually ano ba yung mga nagiging basis natin dito? Marami lagi naman na binabanggit. So if you know this itong formula na ginawa namin para malaman niyo yung fundamentals, alamin niyo lang itong 7, perfect niyo na ang part 1. Okay? Part 2. If you master these 7 areas, you will be able to answer a substantial portion of the property ownership questions in real estate licensure examination. Okay, so paki-thumbs up kung naintindihan yung ating fundamental. Fundamentals pa lang yan ha. Grabe. Di ba? Pa-orientation pa lang na may discussion agad ng TOS. Siyempre kasi sa TOS kayo magbe-base sa table of specification. Di ba? So here, sa fundamentals, kailangan ninyong malaman, di ba? May tinatawag tayo dito na mga yung mga code of ethics sa RESA. Kailangan nyo yan kasi marami sa part 1 and part 3. Yung question sa part 1, minsan lumalabas pa rin sa part 3. So, bonus yun kasi naulit. So, parang siguro yung machine nag-jump. O, di napunta sa part 3 yung question ulit to number 1. So, yung sa code of ethics, always, the real estate brokerage is a professional with a public trust, like ethical conduct. It is very essential to maintain the professionalism and protecting the client's interest. So, yun yung bakit may mga code of ethics dyan sa real estate exams. Okay, so nasa screen ninyo, mostly yan naman yung kailangan yung mga integrity, competence, accountability, fairness. So yun, yung mga professional relationships sa mga clients, sa governments, to your colleagues or yung kapwa mo mga mga brokers, di ba? Pico. Okay, so kailangan nyo rin malaman yan. Yung mga, naman din yung mga ethical violations that frequently asked during the board examination. Ano ba yung mga yan? Yung mga misrepresentation, yung mga unauthorized practice, mga dual agencies, yung mga tawag dito yung mga commission dispute. Diba pag may commission dispute, saan tayo nagreklamo?
Paki-chat ka sa chat box. Saan tayo agad nagrereklamo pag may mga commission disputes? Sige nga, kung natandaan ninyo. Saan? Sa FB. Sa FB. Ay, yun, Sir Danny, mga away sila sa FB. Saan? Guys, alam nyo to. Nag-aral kayo ng BS. Ba't Sir Danny, mali sila. PR Venice District. Ang dami agad babagsak. Hello, Silo. Saan? Ala, organization. Commission ang tinatanong ko, ha? Commission. Yes, very good. Ang una nakasagot si Trinidad Ruby Pasadas. Guys, hindi ba pinag-aralan natin sa regular court? Bakit may PRC? Oh my goodness. Ala, oy. Ang saya. Napasaya niyo ako, guys. So, kailangan talaga natin mag-review. Sir Danny, Ma'am Rima, kailangan nila ng Listen matinding po. review. Kailangan ng matinding review. Okay, that's very good, no? Ang galing ng mga nakasagot na tama. Then the rest is, guys, yung mga dispute, mga co-brokers mo, may mga ano ka, sa organization. Wala pa tayong IPO, ha? Baka may nag-iisip sa inyo ng IPO. Wala pang IPO ang mga broker. Wala pa rin hanggang ngayon. Okay? So what are the competency tested? The professional obligations, okay, mga legal requirements. So yan lang yung mga dapat ninyong tandaan, yung mga sa 9646. Sino dito ang nakita niyo na ba yung scenario namin na sa GC ng compilation? So, basahin nyo guys doon, ha? 70% lalabas sa board from there. Okay? Tapos may mga idadagdag pa kami. May mga kulang pa doon eh. Kasi nga, inaano ko pa yung sa mga agri-law. So, one of my favorite topics is agricultural law. Yan. Okay? So, alam nyo na yung mga broker registration and licensing, mga real estate salesperson, mga prohibited acts. Ano mga prohibited acts? Yung practicing without license, use of expired license, falsification of credentials, mga employing unlicensed practitioners, di ba? Yung mga real estate salesperson, how many salesperson ang kailangan sa isang lisensya ng broker, di ba? 20, pero anong ginagawa ng mga realty ngayon, di ba? May mga handed mga salesperson, di ba? Hindi sila mga tumutupad sa sa panuntunan ng batas. Wait lang. Okay. So, now let's discuss yung ating tawag dito. Pag sa part 1, nandiyan din nakapaloob yung mga taxation. Pagdating sa taxation, kayo mag-alala, si Ma'am Rima at Sir Danny, mga galing yun, tsaka yung mga top-notcher natin. Actually, may mga top-notcher tayo dito na mga galing na from OREP na mga galing sa mga tax. Si Ma'am Rima magaling sa tax yan, Sir Danny, kasi mga CPA sila. Huwag na ako tandangin sa ganyan sa math. Pero don't worry, ang math, mga 5 lang sa Pilipinas. Pero noong time namin nila, Sir Danny, Ma'am Rima, mga almost 30 ang mathematics. Sa amin siguro mga OFW pinapahirapan, pero sorry, hindi sila nagtagumpay kasi nakapasa kami. Sa Pilipinas daw mga 5 computations lang yung about commissions, about sales, and taxation. Pero nung panahon namin, para kami nag-take ng REIA. Di ba? Pinagsamang REIA at broker exam kami yung time namin. So mga agri-laws, mga carper, so kailangan nyo malaman yan, yung mga important concept ng mga agricultural law, yung mga darab, sa mga nagreklamo, mga retention rights, mga coverage sa mga exceptions, mga conversion requirements, what are the DAR jurisdiction, ano ang logo ng DAR, may lumabas na ganyan, si Darwin and, I don't know, Daria and Darwin, so ano daw yung logo ng, ano daw yung dalawang symbol ng agricultural DAR, yung ganon, so parang Darwin and Daria ata yan. Tapos anong color nung Department of Agriculture, yan, mga ganyan, may lumabas na board exam na ganyan.
Tapos ano yung mga significance, strength ng CARP, ano yan, yung mga extended implementation, mga enhanced farmer rights, yung mga topics that open, malimit tinatanong sa board exam, yung mga land distribution. For example, di ba sa PD27, may tinatawag tayo na yung beneficiary, di ba, yung mag-asawa, meron silang 5 hectares bawat isa, tapos yung mga anak, ilan dapat doon. So, kapag may 3 hectares, bawat isang anak ka, so yun, may mga ganon. Then yung mga local government code 7160, we have the National Internal Revenue Code, yung RA 8424, basahin nyo yon, ng maraming lumalabas dyan, yung mga CGT, DST, DST yung mga documentary stamp tax, donors tax, we have what we call the estate tax, okay? Yung mga commercial developments, yung mga developer sales, mga corporate transactions. So, importanteng malaman, what are the other relevant laws like yung mga family code? Ang family code, more on situational. Situational in a sense na pagdating sa ownership, co-ownership, ownership, dyan lang malimit. At kung kailan kinasal at paano, after ng kinasal nung pagtupad ng EO 209. So, dun lang umiikot yung question na situational. Okay? Yung mga foreign ownership restrictions, which is under the Constitution, di ba? May tinatawag ng mga owner ng condominium ownership. We have what we call yung mga leased land, yung mga lease. Yan, kailangan mga alaman. Tapos, nilagay ko na dito yung mga anti-dummy law kasi importante nyo malaman yung anti-dummy law, yung restriction sa Pilipinas pagdating sa anti-dummy. Actually, yung anti-dummy law is a Republic Act na yan eh. But before, it was under by the Commonwealth Act ng, ayan, nilagay ko pala dyan, Commonwealth Act 108. Yung sinasabi dun sa Commonwealth Act 108 na yan, it is the act of punish the acts of evasion of the laws on the national certain rights and the franchises or the privileges. So kung pwede nyo pa daanan, mahaba pa naman yung time ninyo, di ba? So daanan nyo lang anti-dummy law. Marami kayo matutunan dyan. Okay? So here, pagdating naman sa mga ano, yung number 2, ito na yung medyo may pagka memorization talaga kailangan. Bakit? Kasi dito papasok yung mga PD 1529, yung mga sizes, yung mga property ownership, yung mga taxation, diba? Pagdating kasi sa mga special technical knowledge for the real estate broker license, yung examination, so examinees, you need to possess not only the theoretical knowledge but also the practical legal competence in the real estate transactions. So the foundation of the brokerage practice is the ability to understand the property rights, yung mga sizes, yung property rights kasi mostly sa mga registration, Presidential Decree 1529, yung property registration, ang dami dyan, yung mga torrent system, yung pumapasok dyan yung mga torrent system. Anong tunay na pangalan ni Sir Rory yun eh, Sir Robert, di ba? Yung Rory. Yung tinatawag natin torrent system. Sir Robert Richard ba yun? Robert Richard Torrance. Basta ang tatandaan nyo lang dyan, Rory, kasi tinatanong sa board exam yan eh. Kasi siya, bakit? Kasi yung pinaka-foundation kung bakit tayo nagkaroon ng PD 1529. So, yung mga original, mga OCT, mga TCT, mga CCT, original certificate title, transfer certificate title, mga condominium certificates, yan. So, you need to be competent in the property valuation, yung mga appraisals also, kailangan din yan. You need to know yung knowledgeability about dun sa mga pag-ibig financing. Naku, namin lumabas sa pag-ibig financing before. I think yung panahon sa nila Richard, yung mga reviewers natin, kinuwento niya maraming lumabas sa pag-ibig financing. Tapos, marami akong listahan ng mga memorandum na ilan daw yung maximum na pwedeng i-loan. Di ba may bago ngayon? I think 10 million na yata. Before kasi yung exam is may mga 6 million lang. So may mga bank financing, may mga pag-ibig financing, may mga lumabas na ganon. Ilan daw yung age na pwedeng mag-loan, ilan daw yung hanggang kailan daw yung maturity loan, yun. Tandaan nyo guys yung pag-ibig kasi I think 5 questions yung lumabas sa ganyan, yung panahon nila Richard,
mga maturity, mga ilang edad, pag 65 ka na ba, mga payment terms, ilang percentage daw yung binibigay ni Pag-ibig. So, madaming lumabas. Mga 5 lang naman. Pero sayang yung 5 ba? Malay mo, top 1 ka doon, naging top 2 ka na lang kasi hindi mo na perfect yung 5 questions sa Pag-ibig. So, sayang. Kung makatop 1 mo pala yun. So, tapos pag-aralan nyo din yung mga zoning, pag-aaralan natin yung lahat. Kumbaga, binibigyan ko lang kayo ng orientation about TOS. So, binibigyan ko lang kayo ng mga dapat yung aralan, mga land use, mga zoning regulations, di ba? Yung mga Condominium Republic Act 4726, yung mga ano yan, what are those things na dapat yung malaman, yung mga master of deeds, lumalabas kasi yan eh, mga common areas. Mayroon pang nakalagay dun sa previous board exam namin dati, na yung, alam mo yung ano, yung electric panel, sino nakakita ng electric panel sa condominium yata or sa any building na nakaano daw, alam ba, may condominium unit ako. Tapos ngayon, yung electric panel board, naka-attach dun sa may unit ko, di ba? So, ano daw, anong tawag daw? Is it part ba yan ng common areas or hindi? Yung naka-attach yung electricity panel, yung ganun. Tapos yung unit ko ang pinagtatakan, pinagdikitan. So ano yung tawag daw doon? Ha? Panel board May ba yan, sir? O parang gano'n, yung mga, alam mo yung mga switch na mga kuryente, may, yung time Gear. namin may lumabas. Ha? Switch gear. O yung mga ganun. So parang naka-attach sa condo unit ko, sa unit ko mismo, tapos sa labas, naka-attach yung kanyang yung kanyang panel board ng mga electric switch, ganun. May mga tanong na ganyan. So alamin ninyo kung saan yung common area ba yan. O di ba, alam natin common area, yung mga hagdanan, stairway, mga ganyan, mga pasad sa labas. So yun. Pero yung mga ganong question na parang, wow, parang ngayon ko lang ito narinig, parang mababasa mo sa board exam, nandun pala, alam yung utility area, dinikit doon sa may condominium mo na may isa palang area doon na malapit sa anong tawag doon, yung mga ganon. Okay. Yun na naman, pahapyaw lang naman yan kasi pag-aaralan natin yun soon. Okay? So, ito yung importante kasi sa part 2. Sa part 2 na exam, ang number 1 yun ang naaaralan is yung mga PD 957. Ayan, meron ako dyang ginawang mga dapat yung matutunan. Kasi PD 95, yung mga building code, yung importante yan. Yung mga PD 1096, ang daming lumabas dyan ng mga PD 1096. Yan yung sa part 2. Kasi sa part 2 kasi, malala yan eh. Kaya nga technical, di ba? Technical, malala yung number 2. Kaya kailangan nyo ma-memorize yung mga sizes, tapos ano yung mga meters. So, yun. Ilan pa ako sa Mababa ako sa yata. Sa part 2. Or part 3. Hindi ko alam. So, parang ganon. Aaralan nyo. So, ginawa na namin kayo ito lang naman yung pinaka-importante sa part 2. Pero marami pang mga laws. Marami pang mga ibang technical, special technical knowledge na kailangan nyo malaman. So, this is parang pinakang foundation pagdating sa part 2. Okay? Di ba yung mga certificate of registration, mga license to sell, part yan, mga subdivision, yung mga BP 220, yan. Tapos yung ano daw tawag dun sa BP 220, ano daw tawag sa PD 957, ano daw tawag dun sa 7279. Nakalagay ba dito? Ayun. Di ba ang 7279, yung mga specialized housing, yung mga parang pertains sa mga homeless. Yung mga parang, yun, yung UDHA pala yun. UDHA of 1992. Yung Urban Development and Housing Act of 1992. Tama ba? Wait. Yes. UDHA yung RA 7279. Kumbaga parang people's first yung pinakang ine-emphasize dito. Tapos sa BP 220 na mga affordable housing. And then dun sa 957 naman is yung mga subdivision development. Diyan papasok yung anong section daw yung non-forfeiture. For example, hindi na kompleto yung pag-construct ng property. Baka natigil lang naman, baka nawala ng budget.
So, ano section daw yon? Tapos yung isa, may situation kasi na ganun eh. Nag-purchase ako ng property, tapos ilang taon na, hindi pa nabubuo yung property, tapos bayad ako ng bayad. So, pwede kang mag-ask na sa developer na itigil muna yung payment ng installment payment kasi nga natigil yung construction. May karapatan. Pero yung ibang mga developer, mga kapal ang face, na parang hindi pa natigil yung ilang taon na nagbabayad, patuloy pa na magbayad. No, may karapatan ang isang kliyente or isang purchaser na i-stop yung kanyang pagpe-pay. So basahin niyo yung mga article. Tapos hindi siya pwede i-forfeit. Section 23, Section 30, yan. Yan yung mga malimit lumabas sa board exam. Kasi yan yung mga importante na dapat yung malaman. Okay? Di ba pag sinabing PD 957, yan yung mga open market and medium cost. Kapag naman BP 220, anong tawag yan? Mga economic. Mga socialist and economic house. Di ba? Yan yun. Sa ano yun naman yung mga essential elements ng condominium, ano yung mga documents ng condominium projects, di ba? Yung mga master deed, diyan papasok yung mga condominium corporation, yung mga shared ownership, di ba? Common areas, ano pa, CCT issue to owner by the developer, di ba? Tapos, yan, may mga tipong ganyan lang naman. And we have what we called here, yung mga government agencies na kinakailangan na involved pagdating sa mga technical knowledge, mga registration process, mga DOAs, yung mga tax formula. So kailangan ninyong malaman to guys. Kasi lumalabas talaga siya, no? And then yung mga ownership, ayun, meron pala akong ginawa dito. Yan, mga mnemonics. Bahala na lang kayo kung paano yung gagawin yan. Kasi ako gumawa na ako ng mnemonics sa may CLUP, yung 12 process ng comprehensive land use plan. So gumawa, di ba 12 yun? Tapos, yun, ang ginawa ko pala doon, Giga Septic Rim. Parang, ano yun, knowing the stakeholders, yung mga team, Giga Septic Rim. I-share namin yung para discuss na tayo. Okay? So yung mga kailangan nyo malaman, yung mga trust ownership, meron palang trust ownership, no? Yung mga corporate ownership, yan. So kailangan nyo malaman yan. Okay? So ito po yung sinasabi namin ng road right of way, yung minimum. Itong mga sizes, importante to kasi ang daming lumabas sa part 2. Kaya sinishare na namin sa inyo yan. Importante yan. Yung mga ownership din, yung mga sole proprietorship, mga one person, corporation, tapos yung mga sizes, mga technical lang naman yan. Kapag may mga kinakailangan na mga meter, ito kailangan nyo ma-memorize to. Yung MC na yan, OM na yan, open market yan, tapos yung medium cost, tsaka economic, tsaka yung SH naman is socialized. So, kailangan nyo to ma-memorize, guys. Kasi kami memorize namin to. Kasi may lalabas dyan na, halimbawa, sa motor court, nakalagay doon, road right of way, carriageway, motor court, carriageway ng medium cost. So, ang sagot, number 5. Kaya mo doon. Halimbawa naman, yung pathwalk, right of way ng pathwalk sa socialized, housing. So 3 yun, sa right of way, 3 ang sagot. Okay? Tapos Sir naman, Cha? kapag Ma'am Rima, Updated na ba itong road right of way? Kasi, di ba last time yung setback yung dito sa yung 2 point, yung setback side. Oo, dito sa BP 220, I think 1.5 yung front, Yeah. 1.5 din yung side. Okay. Check nyo na lang po, guys, ha? Check nyo Share na lang naman po. namin ito. Kung ito yung previous. Mag 1.5 yung side, Ma'am Rima, no? 1.5. 2 and Yes, 2. 1.5, 1.5, then 2 Oo. ang alam I ko think diyan. nanote ko to dun sa Thank you. hindi ko lang nakuha yung nanote. Sige, yung 1 point, pwede makakita din ito sa sa pinakang, pag na-share na natin during the discussion. So yan pa lang na, actually, di ba, ang tawag ng orientation, tsaka TOS discuss. TOS pa lang ito, Ma'am Rima, pero parang kala mo, naka-attend na sila ng review talaga. Specification discussion pa lang ito. Okay, so Yes guys, po.
Ang may mali lang dito yata yung sa side na 1.5 setback. Kasi may lumabas sa setback, may ano to may situation na lumabas sa setback, Ma'am Rima, before na bakit daw kailangan ng setback. Siyempre, di ba kailangan natin ng ng Yes po. kasi yung iba kasi nawawala, nagkakos ng sunog, tapos di agad makatakbo yung mga tao. Parang situational yung nangyari sa exam na to. Bakit daw kailangan ng setback sa pagpapatay Tsaka ng sir, tao? yung Oh, di ba yung lumabas sa atin dyan, instead of square meter, parang inches, no? Ang yeah, inano. yes. May pag-aalala. Conversion. Conversion. So, yan, nandiyan sila Ma'am Rima, magdi-discuss niya mga yan, tsaka answer. Pero guys, okay, mag-alala, ang exam niya, ang computation, mga 5 lang sa inyo. Hindi katulad sa amin. Marami, Ma'am Rima, di ba? Lagi nga na, Yes. pinag-uusapan namin. Yung time namin kasi, nung dito sa Saudi Arabia, sa Middle East, ang exam ng broker, parang Rhea, di ba? Pinahirapan kami. Okay, next. Tapos, ano pa ba yung nating discussion? Okay, so ito yung mga cash event. So, importante rin ito yung, alam niyo sa mga cemetery, ay naku guys, na-share ko na sa inyo dun sa may compilation. Perfectin nyo na agad itong Mosileo, Tom, Oswari. Kasi, ma'am, Oswari sa atin, no, nung lumabas, nung time natin. Oswari Yes po. ata. Oo, Yung Swarty. sinerarium yan. Kailangan nyo alamin to, guys. My God. Yung mga cremation. Kailangan nyo alamin yan sa Tsaka technical yung knowledge. yung mga minimum, mga 4 Yes. meters and Sabi 5 mo na, meters, mga ganun yes, siguro. naandun sa sa compilation. Alam mo, Ma'am Rima, alam mo, sila, spoiled sila sa atin. Kasi binigyan na natin sa kanila yung mga ganitong mga Yes, pero alam ko Pang- magagaling na ang mga to, kaya marami rin na top notcher dito, I'm Oo sure. naman. Yung mga hindi lang talaga magpa-prosper, yun yung ini-ignore kami. Ang sasabihin, busy sila. Pues, kami nga dapat nga kami ang busy kasi nag-aaral kami, nagtatrabaho, dapat ganun. Pag may mga ganitong mga free review, samantalahin nyo na guys. Kasi nga, malaking tulong din siya, actually. Actually, yung mga nakapasa sa amin sa board exam ng Rhea recently lang, sa OREP lang sila nag-review. Wala silang review na ibang Pero thanks God, ang dami nakapasa. Sa OREP, mga 60 yung nakapasa. Although may mga iba-iba silang review center. So, yun. Nag-enjoy naman sila. Kaya lang yung iba kasi is hindi nag-a-attend. So, hindi na namin kasalanan. Okay? So, let's now proceed naman sa part 3. Bago ang inyong exam. May exam kayo ha. I-launch ko yung kailangan naka-Gmail na gamit. Kung ano yung ni-register ninyo doon sa amin, yun yung gagamitin niyo. So sa part 3 naman, mabilis lang naman to. Medyo critical siya kasi 50% dito na hahasain yung utak ninyo. Okay? Dito na paglalaroan yung mga question na mga situational na mga bar exam type. Diba? Yung mga ang sagot mo ay although A, B, C, D ang pipiliin mo, pero situational. Lalo pa yung mga REIT ngayon, puro situational na eh. Paano daw siya relevant sa ating economy, sa market, sa sa yung mga REIT sa mga investors. So, ginagawa nilang situational. Pero sa broker, hindi naman siguro mangyayari yun. Okay? So, ano ba yung mostly na lumalabas dito sa part 3? Yung professional practice. Ayan, dito na pala yung ecology. Dito na pala papasok yung mga planning and development zoning. Tapos may mga questions sa part 2 at part 1, lalabas ulit sa part 3. So, bonus na yun. Kasi dapat malaman mo kung ano yung mga nando sa part 1, maalala mo siya kasi may chance na lumabas siya ulit sa part 3. Okay? So, kailangan ninyong maging meron kayong pictographic memory, tama ba? Picture ba yun? Hindi naman. Letters memory. Letter graphic, o mga gano'n. So, dapat meron kayong Photographic ganun. memory, sir. Photographic nga, sabi ko, kaso hindi naman picture Pictographics. nandun. Sabi ko na lang, letter or mga mga words, nga ganun. But anyway, pictographic memory pa rin yun at the end of the day. Okay, tapos ando na yung computation, yung magkano ang
Magkano ang commission? Ay, naandun sa may file, sa audit file. Na ba? Sino ito nakakawala ng audit file? Nandun lahat, may mga sample. Pero si, tsaka sila Sir Danny, mga tutulungan kayo dyan kung paano nyo i-compute yung mga loan terminologies, yung mga interest, amortization, loan to value, ilang percent yung loan to value, yan. Naandun yan. Okay, so marami kayong matutunan doon. Yung mga professional practice, ito yung mga topics niya. Kailangan ninyong alamin yung mga planning, development, mga basic appraisal. So marami kayong matutunan dyan during the discussion natin. Okay? Tapos yung mga anchor na yan, mga ganyan, mga owning, yan, naka lumalabas na ganyan. Tapos yung mga, anong tawag dun sa mga classifications, sa mga single detached, townhouse, duplex, condominium, ayan. Tapos ilan daw yung isang townhouse, ilang number daw, ilang cluster meron sa isang townhouse. Ilan nga pakilagay sa GC kung naalala nyo pa sa inyong BSREM? Ilan daw yung ano, ilan daw yung cluster? Wala nakakasagot ng ilang cluster. Ilan daw? Ayun, ang galing naman ni Baliwag. Richelle, tama. Ay naku, ang dami magiging top notcher para ito, Ma'am Rima. Parang ano, ang saya-saya nilang turuan, no? Yes, Ito oo. yung Galing na masarap. sila eh. Ito yung masarap turuan na talagang pag tinanong mo, kasi yun naman talaga ang lumalabas sa board exam, 20. Okay? So yon yung mga, ano ang identification ng, ano ang classification ng commercial, yung mga stores, yung mga mall, naku, yung mall na yan, tapos yung mga anchor na tinatawag, no, na Ma'am, tapos ano yung mga lease, sublease, di ba? Yun, mga offices, mga mall, sa industry, mga factories, warehouses. So yan yung mga lumalabas, yung mga sa urbanization naman, pag sinabing urbanization, yung mga population movements, ay very timely ngayon yung mga exclave, enclave. Kasi yung nangyari ngayon sa Spain, yung mga taga Moroccan, nag-ano sila doon, nag-swimming sila to occupy or para mapunta sila doon sa Ceuta at saka Melilla. So nag-swim sila dahil na-misinterpret nila yung announcement ng president ng Spain na kapag ikay pumunta sa bansa namin or sa lugar na to by swimming, hindi ka na makakabalik sa bansa mo, magkakaroon ka na ng privilege na kung ano man yung meron kami ngayon. So yung mga Moroccan, nag-swimming sila papuntang Ceuta, which is the part ng teritoryo ng Spain. So ang tawag dyan yung exclave, di ba? By political or kung ano man yung nakapalat. So exclave, lumabas sa board exam siya, exclave at enclave. So kaya alamin nyo siya. But discuss pa rin natin yan. Okay? So yung mga planning, yung mga land use policies, we have the growth directions, we have what we call the development strategies, the zoning regulations. So kailangan yung mga types of zone. Ano ba yung mga types of zoning? Diba? Yung mga residential, commercial, industrial, agriculture, tsaka yung mga color coding, guys. Lumabas, anong color daw yung residential? Diba? Yellow ba yun? Yellow. Tapos anong color yung industrial? Anong color naman yung mga slaughterhouse? Anong color yung mga utility? Yung slaughterhouse, mga ganyan. Ako, ang sagot ko doon, black eh. Black yung sagot ko, yung timeline ng yung slaughterhouse na yan. Okay, yung mga farming purposes, yung mga agricultural, sa agriculture, di ba? Yung mga kasama dyan yung mga livestock, yung mga fish, hindi lang yan yung yung mga fish lang, no? Marami siya mga agricultural mga involved na lumalabas. Yung mga importance sa zoning. Ano ba yung mga importance sa zoning? Di ba? Protects the property values, control the urban growth, ensures that the compatibility of the land, compatible ba siya o hindi. Yung tinatawag natin ng mga variance, at saka yung mga conflict, yung mga variance, di ba? May mga tawag na ganun. So, kailangan nyo malaman yan. And then, yung mga principles of ecology, yan, marami kami yan. Napakadami namin. And then, guys, ito lang, kapag kami nag-share sa inyo ng mga previous board exam kung saan man nanggaling, it is, ano lang naman eh, sinashare namin sa inyo para lang magkaroon kayo ng
mga source ng mga materials, 'di ba? Sinishare namin ito, hindi naman we don't ask for any single centavo para sa inyo, makatulong lang din. Wag na natin silang kaya sabi ko nga 'di ba dun sa compilation ng OREP, ano man yung mga sinishare namin, it is part and parcel ng mga previous school sa pinanggalingan namin, part ng lumabas sa board exam, part din siya ng mga galing din siya from the review centers na kino-compile, pero ina-acknowledge naman natin. Sino-sino ba yung mga review centers dito? Kasi kami hindi kami review center, guys, hindi kami review center. Okay, kami ay non-profit organization na may advocacy to help and to support all mga gustong maging licensed real estate professionals. Hindi po kami review center. I-acknowledge natin lahat yung mga review centers kasi halos nanggagaling din naman sa kanila yung mga iba. Halos yan salin. Yun lang naman yun. Tapos para makatulong din sa inyo, kung nag-share man kami sa inyo ng mga notes, okay, wala problema. Sinishare namin ito, hindi para pagkakitaan. Sinishare namin ito para makatulong. 'Di ba? So yung mga previous na nag-review sa amin ng REA, marami sila nakuha sa amin ng mga materials na nakatulong sa kanila. So we don't ask even single centavo just to help, to support you guys. That's it. Kaya pag may sinishare kami sa GC, i-grab nyo, check nyo lang yan. Wala kaming dyan. So, tawag dito kami, senior lang din naman sa amin yung mga previous na mga nag-exam, tapos kinocompile, isulat natin, i-compile natin yung mga lumabas, tapos nilista namin lahat yan. So, sinishare namin sa inyo yon. Kasi yun yung mga lumabas Bakit? Ano ba ang lumalabas sa board exam? Nasa bank question ng PRBRES. Andun lang yan. Ngayon, hindi yan nawawala. Ngayon, magdadagdag ng mga bago. So, nakaintindihan po ba? Paki-thumbs up nga kung natutulog na ba kayo. Ay, ang daming heart. Okay, next. Okay, so that would be our end of. Marami pa tayo naintindihan sa table of specification na marami ba? Okay, so very good, no? So, ready na kayo for exam? Okay, share ko lang itong link and then please lang, huwag na kayo mandaya, wala naman bearing. Susubukan lang namin kayo kung hanggang saan ay narating ninyo sa para at least by the way, yung rules para natin sa mga susunod na exam kung kayo nag-take ng exam, lahat na nakapag-take ng exam, papadala namin ng link for the next discussion. Kapag di ka nakapag-take ng exam, sorry, hindi ka makaka-attend ng discussion. Bakit? Kasi ini-ignore mo yung ginagawa namin. Binabaliwala mo lang siya. Okay? Sinishare namin yung material, sinishare namin yung presentation, mga exam. So sana, umattend ka. Kasi kung hindi ka makaka-attend, sorry. Kasi nagpapakahirap kami magsalita, magawa. Alam niyo ba, nagpapakahirap kami gumawa ng mga presentation para lang sa inyo, tapos hindi kayo a-attend or hindi babaliwalain nyo lang. Tapos yung iba na nag-message sa amin na, excuse lang muna, okay lang yun. So here's the link. Okay, you have 1 hour and 15 minutes kasi we are going to implement the one question per 1 minute per question. Supposed to be 30 seconds lang dapat Wala naman tong mathematics. Ang mathematics naman kasi 5 lang naman yan. So kayo mag-alala. So here is the link. Guys, wait lang. Okay lang ba kayo? Ma'am Rima, may mga last word before, kasi after nito, pwede na kayo mag-leave pag nakatapos sa exam. Pero pag hindi pa, huwag kayo mag-leave. Because I will close the Google link. Anong oras sa Pilipinas? 7:30, 8 o'clock. Mag-8. So, Mag-8 I will close the link by 9:15. Paki-thumbs up kung okay ba ang 9:15. Kahit mawala ang internet ninyo, guys, makakabalik pa rin naman kayo doon sa kasi kasi merong option dito na kapag ni-refresh yung exam, mawawala na lahat. As in wala. No, hindi naman ako ganun kabad. Kasi gusto ko lahat makapag-exam. Okay? Are you ready? I will share the link. Sir, Cha, baka hindi pa sila kumakain. Okay. Pwede kayo mag-break muna kayo mga 10 minutes? Okay lang ba?
Sinong hindi After na lang, okay? sir. Yes. Okay na lang. Pwede Sige, after na, pwede sir. naman kumain habang pwede naman kayo kumain habang nag-exam. Kasi click lang naman ng click, di ba? Ngayon, yung makakasagot dito sa exam na to, yun yung ipapadala namin ng link for the next discussion, which is, yun yung pinakang formal discussion natin. Wait lang. Ang discussion pala natin is, first formal discussion natin is October 9. Naka-ready na yung presentation at saka yung uy, ang ganda ng ng first day ninyo.